break in. Sa video ito, tuturuan ko kayo paano mag-break-in ng battery na nickel metal hydride rechargeable battery. Meron akong dalawa ditong meron ako ditong dalawang brand yung Neo-Champ. At yung isa dito ay i-break-in ko gamit ang antimatter. At yung isa naman ay hindi ko muna siya i-break-in. Tapos i-compare ko sila pagkatapos ng process nito. So sa pagbe-break-in ng rechargeable battery is medyo mahaba yung madali lang yung procedure niya pero mahaba yung process niya. So maabot siya ng, commonly sa akin maabot ng 5 to 10 days yung or 15 to 20 days depende sa Doon naman sa ating antimatter, mayroon tayo ditong program. Sa program select natin is anyway pala, kung wala pala kayong antimatter, pwede kayong gumamit ng Thunder, Reactor, o kaya yung Hititi ba yun na So almost the same lang sila. Nagkaiba lang sila ng company na tumawa or naghawak. Pero overall, paras lang sila ng program sa loob. So dito tayo sa special modes. Dito tayo sa itong dito muna tayo sa special modes, and then meron ditong motor drive, foam cut, itong measure internal resistance. So susukatin muna natin yung resistance ng battery, yung bago. Tapos isusulat natin yung siya dito sa ating example. Okay, buksan natin. So meron pala ako itong battery rack na to na ginawa ko. Ito ay gawa ng Eagle Racing yata to. Simple lang ito ginawa ko. Nothing special so much. I-try natin yung resistance niya. Buksan muna natin yung isa. So isa pala sa is dapat yung battery natin is laging bago, no? So at least within 6 months, ako within 6 months, at least 4 to 6 months nagpapalit ako ng battery. Yan. Tapos dapat lagi siyang bago. Ang battery pala ay may nakasulat dito na petsa. Halimbawa ito. Ito ay nasa ito ay 24 March. So ito ay may March 20 itong taon na to. March, so 3 months ago. So bago pa siya. So
i-check muna natin yung measure nilang dalawa. So, laging dalawa yung battery na i-measure natin. Commonly, ang isang battery is nasa 30 ohms. 30 ohms pa ba? Milliohms? Ohms ka na, milliohms. Tapos, measure natin. Yan, nakapalit na sila. Battery pack over. Huh? Ayun lang. So, naputol pala yung natin. Ito, measure natin. So, ayan. Yung dalawang battery pack natin is mayroon siyang 585 milliohms. Okay. So, yan ay bagong bukas. So, ilalagay natin yan dito. Sulat natin yan. From 585 milliohms ka. So, ang i-expect natin na ang target natin is 300 milliohms pababa. Yan. So, i-breakin natin siya at ang target natin is 300 milliohms pababa. So, dahil bago pa ito, mababa yung milliohms niya na kagad sa pagbukas niya pa lang. Pero commonly kapag luma o matagal na battery is nasa 1000 milliohms yan siya. So, ito dahil bago pa ito, maganda pa ito kahit bagong bukas. Maganda gamitin. So, balik tayo dito sa ating antimatter. So, back. So, tapos na yung resistance natin. Ngayon, dito tayo ngayon sa nickel metal hydride na setting. Ito ba ito? Enter. Tapos meron tayong meron tayong dito sa setting natin sa current natin dito. Ito ay manual to. Itong manual. Ito ay auto. Yan. Dito sa manual natin is 1 ampere yung charging natin. And then sa discharge natin is 3.5A tapos 1 volts naman yung minimum peak nito. So kapag once na reach niya na yung 1 volt na voltage nitong battery natin is magcha-charge siya ulit. So ito yung discharge niya. Or kapag na-reach niya na yung 1 volts voltage ng dalawang batteries, mag-aano siya. Automatic na siyang hihinto sa pag-discharge. And then dito naman sa itong cycle natin is meron tayong charge na manual, kung ano yung manual natin. So ang charging niya is 1 ampere. Ang discharging niya is 3.5 ampere. So meron siyang discharge at charge na procedure. Pero bago natin siya sa cycle or i-break in, let's try muna natin siyang i-charge isang beses gamit ng manual charging na may 1 ampere. So yan, makikita mo siya, yan 1 ampere siya ngayon ay nasa 3.14 volts. A few moments later. So, okay yan. Tapos na natin siyang measure natin siya ulit. So, siya ngayon ay mayroong 457 na ohms. Sulat natin dito. Bumaba siya after charging 457 milliamps sa isang charge lang. So ngayon balik na tayo sa kanyang break-in process. So balik tayo dito sa metal
hydride, automatic, auto, manual, current, and then discharge, and then dito tayo sa cycle. So ito yung setting natin, discharge, charge, in 100 cycle. Start natin. So wait natin siya matapos. Hayaan lang muna natin siya na ganyan. And then pag natapos na siya, balik tayo ulit sa video. One eternity later. So ito guys, yun yung battery na binrake in ko. At ito yung result niya. Ito yung charge at discharge niya that time. So yan, may changes yan siya. Natapos siya ng mga 2 weeks and 4 days. Ganun siya katagal nung binrake in ko yung battery. Itong dalawang battery na to. So ito naman yung isang bagong battery na ina-unpack ko. Medyo maingay kasi ang paligid, kaya minute ko siya at nag-record na ako ng audio. So in-unpack ko mismo doon yung ang battery, tapos nilagyan ko siya ng seal. Ito, nilagyan ko siya ng sticker na number 2. Tapos dito ko siya i-charge sa ISDT na charger. Yan, katabi niya yung number 1 na battery, yung number 1 set. Yan yung naka-break in na. Tapos i-charge ko sila, i-charge ko yung bagong battery na 1 ampere. So habang i-charge ko siya, sinubukan ko yung battery, try ko mag-time attack sa plot ng course. Bago ko nilagay yung battery sa auto, chinek ko muna siya kung ilang volts siya may. Ito yung naka-break in na battery. So ang naka-break in na battery, meron siyang 3 volts nung tatry ko siya. Power dash na motor ang nakalagay dito sa auto, at tinagda ko siya ng hyper dash para hindi siya mag-course out doon sa lane changer ng flat race, kasi masyado mabilis yung power dash. May embang yung hindi niya na-clear yung yung LC. So ito yung antimatter na lagi kong ginagamit. So dito meron siyang special modes. Dito sa special modes may meron siya ditong option na measure internal resistance. So ang gagawin mo lang dito sa battery rack mo, ilalagay mo yung dalawang battery. Itong rack ko is dalawa kasi yung nito. So mini-measure ko siya lagi, dalawa yung battery niya. Yan. And then check natin yung resistance nilang dalawa. So itong dalawa na to, after ng break-in, kung mapapansin nyo is meron siyang 475. So hindi pa to siya na-charge siya. 475 milliohms. Then check naman natin yung naka-break-in na. Hindi pa naka-break-in. So ito yung hindi pa naka-break-in na battery. Check natin yung kanyang internal resistance. Surprisingly, mas maganda yung resistance nitong 276 milliohms. Yung hindi pa naka-break-in.
So ibig sabihin ito mas maganda yung ano nito, yung battery na to. Ngayon ito naman yung luma kong batteries. Ito ay may 6 months old na ba to? Ayan, tingnan ko nga. Ito ay mayroong 1 taon na nga. And ito June 23. So ito ay may 1 taon nang nakalipas. So check natin yung kanyang resistance. So ito ay may 310 milliohms. Okay. Try natin itong isang battery na to. Itong battery na to, ibinrigin ko siya sa ISDTC4 Evo. So ito ay may 282 milliohms. Yan. So mabababa yung ano nila, yung kanilang resistance. Hindi ko sure kung ano nangyari dito sa number 1. Although na break in ko na siya, naging nasa 400 pa rin yung ano niya, yung resistance niya, 400 milliohms. Check ko nga ulit. So ngayon ang reading niya is nasa 142 milliohms. So, yan. Hindi ko alam kanina kung bakit 400. Ito ay 142. So, dapat ganito yung mga reading niya eh, nasa 142. Kasi ang target ko lagi is dapat nasa 300 siya pababa. So ganun siya kababa dapat yung ano natin, yung resistance ng battery. Tapos kapag charge mo yan siya, the higher the amperage ng pagcha-charge mo, mas lalo siyang bumababa. Halimbawa itong hindi naka-break in na battery, pag charge natin to siya, halimbawa check muna natin yung resistance niya. So 150. Mas mababa yung resistance niya kapag mataas yung setting ng ampere ng pagcha-charge natin. Isa pala sa advantage ng pagbe-break-in is yung kapag gumamit kayo ng motor na may mataas na current, kagaya ng power dash, sprint dash, or Mach dash, pwede rin ultra dash, kailangan mong i-break-in yung battery mo na ayon dun sa current or yung power required na motor na gagamitin mo. Kasi kahit gaano kabago yung motor mo, kung hindi naman nasusuplayan ng battery mo ang minimum or yung required ng motor na power, hindi rin mapiperform ng motor yung pinaka the best niya RPM. Mapapansin mo dun kanina sa video na doon sa hyperdash na ginamit ko, almost hindi nagkakalayo yung time ng naka-break-in na battery sa hindi naka-break-in na battery gamit ang HyperDash 3. Pero nung yung PowerDash, yung type na yung racetrack, napakalaki ng diferensya ng or agwat ng oras ng dalawang auto. Pares lang yung motor nila, pero ang pinakaib lang doon is yung battery. Ang dalawang battery na yun ay sinarge ko ng 1 ampere para mataas yung current niya, yung watts niya, para masupply niya na maayos yung motor, yung required
power na kailangan ng motor. Dito napakalaking advantage yung naka-break-in na battery compare sa hindi naka-break-in na battery. So isa din yun sa mga factor na kailangan tandaan at alamin na dapat ang pag-break-in o yung procedure ng pag-break-in natin sa battery is tugma doon sa required na or consumption na meron yung motor natin. So yun lang guys about sa pag-break-in ng battery. Madali lang yung procedure niya, matagal nga lang yung or yung oras o yung time ng pag-break-in kasi commonly sa akin is 5 to 10 days or 15 to 20 days depende sa battery. Pero dapat natin tandaan na dapat ang pagbe-break-in natin or procedure ng pagbe-break natin is akma doon sa depende sa motor na ginagamit natin. So yun lang guys, hanggang sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Okay.